Hello, Arthur. Thank you. Call me pag nasa basement ka na. Ano yan? I'm sorry, sir. Nagmamadali ako kaya nabangga ko ang kotse niyo. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Iniwan mo naman ang number mo. Makakalis ka na. Impressive ang Dream Art Center proposal mo. Gusto ko yung pag-usapan. Kaya lang may appointment pa ako. Tawagan mo na lang ako. Please, makinig ka muna sa akin. Parehas lang tayo naiipit sa sitwasyon. Lizzie, teka, ano ba? Sinabi ko na kay Julian ang tungkol sa atin. Binigyan ko pa nga siya ng invitation eh. Sinungaling ka talaga. Hindi dapat ako nagtiwala sa'yo. Wala na akong mukhang ihaharap. Ang ticket. Ticket? Magandang idea yan. Kalimutan na lang muna natin ang kasaalang ito. Mag-honeymoon muna tayo. At sino naman ang may sabing kasama ka? Sandali lang. Para sa ating dalawang reservation na yan. Bakit ba kita nagustuhan? Diyan ka na. Lizzie naman, huwag kang ganyan. Huwag mo akong iwan. Lizzie, come back! Sir, swerte kayo. Hindi tinuloy yung sampal kanina. Pagkatapos ng gulong ginawa mo, iniwan ka naman ang mapapangasawa mo. Nakakahiya ka. Talaga? Oh, sige. Okay, thank you. May nagsabi sa akin na hindi mo na ibibigay ni Director Choi sa foreign architecture firm ang project. Gusto niyo maipag-compete ito sa mga domestic firm. Talaga? Walang problema kung malinis ang labanan. Nakakatawa. Kung ano-ano pa mga scheme ang pinaplano natin. Mapapasatin din ang project. Huwag tayo magpakasiguro. Ano nangyari? Kamusta yung wedding? Bakit nandito ka? Natalo ka sa pustahan kaya umalis ka na. Ano ba kayo? Inuman lang yun. Hindi nyo dapat siniseryoso. Arthur, alisin mo nga yung desk niya. Mabuti pa nga. Teka, di ba ako tutulungan? Siguradong pagsisisihan nyo. Pag tinanggal nyo ako. O sige, pwede ka magstay pero wala kang sweldo. Walang sweldo. Hindi yung pwede. Please, huwag nyo ko yung sweldo. Makinig kayo. Meron ako nasagad na impormasyon. Magagamit nyo yun para makuha nyo ang Damart Museum Project.
niyo ba yun? Sango J. Ano? Sango J. Sango J. Sango J. Julian, please naman sumagot ka. Parang awa mo na. Please leave your message after the tone. Sorry, Julian. Hindi ako nagpaalam. Nangutang ako ng 10,000. Meron akong napanood na commercial ng isang sikat na artista. Ang akala ko, bangko. Hindi pala. Mukha lang silang bangko. Promise. Babayaran kita. Okay? Bye-bye. Napakasama nila. Pinaniwala nila ako. Sinong sinasabi mong masama? Oh, ha? Ano ba? Nahuli ko na siya! Bilis! Tumakas siya! Dali! Habulin niyo! Hi, Charlie. Hindi ko akalaing tuwag ka. Sagutin mo! Bilis! Kung ganon, sinasabi mo na ang head ng MS Group, na parent company ng Dam Art Museum, ay kaibigan ng papa mo? Okay, may bagong characters tayo sa play. Si Professor Ronald Park ang nag-design ng building na tinatawag na Sango J, na gustong-gusto naman ni Director Choi. Ini-offer niya ang Dam Art Museum project kay Professor Park pero tinanggihan siya. Tama. Pero maganda talagang iniwan na impression ng Sango J kay Director Choi. Sakto, yun mismo. Gino, kung tamang impormasyong ito, sigurado mapapasakamay na natin ang project. Totoo ang mga sinabi ko. Kailangan natin mag-research tungkol sa Sango J. Sandali. Sino bang papa mo? Paano niya naging kaibigan ng head ng MS Group? Nakinig kayo. Anak ako ni Chairman ng Samar. Talaga? Totoo ba na nanggaling ka sa pamilyang yon? Hi! Ikaw pala, Amy. Ang ganda mo naman. Amy! Wow! May magandang mangyayari ba ngayong araw? Oo, dahil mag-date kami ni Gino ngayon. Totoo, Gino? Kung tapos ka na mag-shopping, umuwi ka na. Ayoko nga, dahil magde-date tayo whether you like it or not. You'll see. Anjo? Papa. Papa, bakit po kayo napatawag? Madaling araw pa lang dyan, ayos lang po bang kalagayan nyo? Problema po? Wala pong problema dito.
Medyo matagal-tagal na rin po mula nang huli tayong magkausap. Sa May po? Ang akala ko po, Papa ang sabi niya sa akin noon sa August pa po ang balik niyo dito. Ganun ba? Sige po, mag-iingat po kayo. Bye po. Paano na? Anong gagawin ko? Patay ako. Kapag nalaman ni Papa. Hindi. Julian Park, relax ka lang. Siguradong meron solusyon sa problemang ito. Tama. Savings. Magkano bang ipon ko? $2,250. Tapos iliquidate kong insurance. Lizzie? Lizzie! Sharon? Anong gagawin ko? Happy birthday, Ma. To the candle, Mommy. Pero bago niyo gawin yon, mag-wish muna kayo. Hindi na kayo dapat nag-abala. Nag-dinner na lang sana tayo sa bahay. Si Mommy talaga nakakatuwa. Ang dami namang candles niyan. Sobra naman yata yan. Wala naman si itsura kong nasa 30s, ha? Nagbibiro ba kayo? Kapag naglalakad tayo ng magkaakbay, iniisip ng mga tao nagde-date lang tayo. Naririnig ko ang mga bulong-bulungan nila. Akala nila girlfriend ko kayo. Malabo lang siguro mga mata nila, anak. Mami, nag-wish ba kayo? Nako, wala na akong mahihiling pa. Malapit na kayo maging engaged, hindi ba? Mami, gift ko po sa inyo. Oh, thank you, Amy. It's a pleasure na nakasama kita sa birthday celebration ko. Hindi mo na ako kailangan regaluhan. Wala ka bang birthday gift para sa mami mo? Hello, Arthur? Ano? Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Yung spa reservation. Ganun ba? Okay, thank you. Gusto niyo pong pumunta ng spa, hindi ba? Isama niyo si Amy. Birthday gift ko. Anak naman, hindi ako dapat nagsasabi sa'yo. Nabanggit ko lang naman noon ang tungkol sa spa. Naalala mo ba yun? Ma, kailangan ko na pong umalis. May dapat pa akong ayusin. Ganun ba? Pakitid siya pa uwi, ha? Dito ka lang. Hello, Arthur. Magpa-reserve ka ng spa for two. Julian! Nasaan ka ba? Ang dilim-dilim. Bakit ba hindi bubuksan ng ilaw? Tahan na. Mas mabuti nga siguro lumamon ka kaysa magngangawa ka. Sige, kumain ka pa. Kain lang ng kain. Buti dumating ka. Ano ka ba? Para nakitang kapatid. Kung ganun, mag-sis tayo. May pera ka ba? Ay, mukhang masarap to. Ito ba yung gulay na binigay ko sa'yo? Diba mag-sis tayo? Ang sabi ko ay parang kapatid lang kita. Hindi naman tayo magkadugo eh. Alis na, wala kang silbi. Sabihin mo lang kasi sa papa mo ang katotohanan. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo siya kilala.
Ay, bakit naman kasi minahal ng papa mo ang mama mo ng sobra? Sharon, Sinasabi ko lang, anak ka niya, magkadugo kayo. Nakapanghihinayang lang dahil hindi magandang relasyon nyo. Sorry na. Namatay ang asawa ni Professor Ronald Park bago pa man nakumpleto ang Sango J. Mula nun, hindi na open for public viewing ang bahay. May 30 years na. Napaka-plain na exterior ng Sango J para maging obra maestra ng sikat na architect na si Ronald Park. Ano kaya naka-attract kay Director Choi? Nasa England ngayon si Professor Park as an exchange professor. So sinong nakatira dun? Ang only daughter niya. Sandali. Ang ibig sabihin nun, babae siya. Bravo, Gino. Gwapo ka at may magandang katawan. Magagamit mo yan. Magagamit mo yan. Hindi to oras para magbiro. Hindi ako nagbibiro. Yun ang solusyon sa problema. Alam mo, ang sabi nila napakaganda raw ng asawa ni Professor Park. Kung nagmana siya sa mother niya, siguradong maganda rin siya. Tama na. Pupunta ako sa Dam Art Museum. Mahilig ka sa magaganda, hindi ba? Ikaw na lang ang pumunta doon sa Sango J. nagsikap ako, Ma. Para lang makuha ko ang recognition ni Papa. Pero nandito ako ngayon, nagmumukmuk mag-isa. Siguro ngayon may karapatan na ako para umiyak. Ngayong gabi, iiyak ako. Maglalabas ako ng sama ng loob para makapagsimula ako muli. Dahil ako ang matapang at matatag niyong anak na si Julien. Ilang taon na ako? Secret lang, 29 years old na ako. Tama, oo. May gusto akong malaman. Sabihin niyo po sa akin ang future ko, Mr. Guru. Walang problema. Nakikita ko ang iyong kapalaran. May paparating. Ha? Ano po yun? Isang noble spirit mula sa East. Oh, talaga? Oo. Sandali, nasaan? Bibisitahin ka ngayon ng isang tao na nagmula sa East na siyang magbubukas ng daan para sa iyo. Huwag mo siyang pakakawalan. Isang noble spirit from the East? Sa East? Saan yun? Saan bang East? Ito? Nandito na ang noble spirit! Kamusta? Ikaw yung... Sandali, hindi ba ikaw yung babae doon sa kasal? Hindi ako yun! Mali ka! Teka, bakit siya nandito? Uy,
Kung ganun siya ay nag-iisang anak ni Professor Ronald Park. Sandali lang. Sa East ka ba galing? Sa Southong office namin, sa Gangnam. Makipag-break ka na sa boyfriend mo. Niloloko ka lang niya. Nabaliw na yata. Ano kaya yun? Hello? Ito ba si Julian Park? Ang designer ng personal table? Yes, sir. This is Julian Park. Who is this? Mula ako sa Nice Department Store. Pwede ka bang pumunta ngayon sa office namin? Oo naman. Sige, papunta na ako dyan ngayon din. I'm sorry, Miss Park. Kung ako ang tatanungin, maganda ang furniture na ginawa mo. Pero sinabi ng boss ko, pangit daw ang quality. Sir, ano po bang gusto nyo? Sabihin nyo sa akin, pwede ko naman baguhin ang design. Hindi na kailangan. Gusto talaga ng boss ko na ipakancel na ang deal. Sorry talaga. Sandali lang, sir. That way, sir. Thanks. You're welcome. My treat. Ikaw ang bahala. How are you, kid? Magkakilala kayong dalawa? Higit pa kami sa magkakilala. His late father was my good friend. Malapit ang pamilya namin sa isa't isa. Ang sabi ko naman sa'yo, dumalaw ka sa bahay. You know that my house is your house as well. Long time no see. Yeah. So, what brings you here? May kailangan akong kausapin. Really? Lalabas kami para mag-lunch. Would you care to join us? Okay lang ba sa'yo? He's a very good boy. He's like a son to me. Wag na. Babalik na lang ako. Sige. Mabuti pa nga. Inaasahan ko na magsasubmit ng proposal ang firm niyo. Yes, sir. That's great. I-submit niyo kagad. Shall we go? Sure, Director. Mabuti sa mga kabataan ang ambitious and passionate sa trabaho nila. Kaya lang, kailangan din nilang malaman the difference between being passionate and being foolish. Oo. Si Chairman Han ba yung kasama ni Director Choi? Gagapangin niya ba yung deal katulad ng ginawa niya sa Dream Art Center? Anong balita sa Sango J? Gino, makinig ka. Sigurado magugulat ka sa na-discover ko. Kahit ako hindi ko kinaya. Talaga? Bakit naman? Anak niya yung babae. Yung babae ng gulo sa kasal ni Charlie. Yung babae nag-design ng weird furniture. Siya yung anak ni Professor Park, Gino. Ano? Wala pang ibang nakakapasok sa Sango J for 30 years. Sa tingin mo ba papapasukin tayo doon ng weirdong babae na yon? Kalimutan mo na, wala tayong pag-asa. Mali. Magtatagumpay tayo. Ano ba kayo? Hindi ko rin naman gusto mangyari yun. Mama, basta na lang ba kayo iniwan ni Papa? Sobra naman siya. Ha? Medyo magulo pa rito eh. Kapag naayos ko na yung mga gamit namin,
imbitahan ko kaagad kayo pumunta rito. Ma'am? Opo. Ma'am, kausapin Siya nga pala, kumakain ba kayo ng brown rice? Maganda po sa health ng brown rice, kaya po dapat lagi kayong kumakain nun. Sir, yung mama niyo sa Yunbidong. Ma, kausapin ko lang yung isang mama ko sa Yonhidong. Okay, tatawagan ko na lang po kayo ulit. Bye. Hello, Ma. Naku, napakaganda ng wedding ceremony. Honeymoon? Sir, busy kami ni Lizzie. Miss Lizzie, Kaya naman nag-decide kaming dalawa na saka na lang mag-honeymoon. Opo. Ano po? Para lang maka-attend ng kasal, nagpa-botox kayo? Hindi ba sinabi ko na sa inyo na tigilan nyo na yun? Sir, masama yun. Saan ba kayo nagpa-inject? Teka lang, Byron. Mama, kakausapin ko lang si Papa. Tatawagan ko na lang kayo ulit mamaya, okay? Bye. Ano po yun, Pa? Bakit hindi ka pumapasok sa opisina? Hindi ba sinabi nyo na wag na ako magpapakita? Gusto mo bang masakta uli? You stupid kid! Nakita ko si Gino. He seemed very interested with the museum project. Ano? Hindi ba siya marunong sumuko? This time, parang hindi effective ang strategy na ginamit natin sa Dream Art Center. Director Choi is the heir of MS, and we are not in the position to bribe him. Papa, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magpapatalo kay Gino. Pa, favor, patawarin niyo na sana si Lizzie sa ginawa niya. Huwag mo na uling babanggitin ang pangalan niya! Aray. Mr. Kim, gumawa ka ng background check sa director ng Dam Art Museum na si Mr. Choi. Ano gusto niyo malaman sa kanya? Ang mga habit niya, lugar na pinupuntahan niya, mga nakarelasyon niya, mga weakness niya. Ang lahat ng yon. Maliwanag ba? Yep. Gino John. Banda ka. Dahil magsisimula na ang tunay na laban. Dahan-dahan lang. Ay, kailangan nating isipin kung anong gagawin mo, Julian. Hahanapin ko si Anjo. Ano ka ba? Desidido talaga yung mukong na yun, huwag magpahuli. Anong gagawin ko? Ang mabuti pa, paupahan mo na lang yung kwarto ni Lizzie. Sira ka ba? Ginawa na niya collateral yung Sangoje, tapos papaupahan ko pa? Hindi pwede. Siguradong papatayin ako ng papa ko. Julian, kung gusto mo mabawi ang bahay, parentahan mo na lang. Bakit? May iba ka bang alam na paraan? Wala na. Mag-post tayo sa classified ads. Ha? Manong, dumaan muna tayo sa realtor's office. Sino siya? Gising na, malapit na tayo. Si Anjo! Ayun siya! Bilis! Si Anjo! Si Anjo! Ayun siya! Huliin mo si Anjo! Huliin mo sa wag mo papakawalan! Hoy, Anjo! Hoy! Hoy! Saan ka pupunta? Sandali lang! Bumalik ka! Tama ka na, Anjo! Gusto lang kita kausapin kaya tumigil ka na! Hoy! Anjo! Huminto ka! Hoy! Huwag ka tumakbo! Sandali! Hoy! Ay! Ang complicated ng love life mo, ah. Bakit nandito ka? Bumalik ka, Anjo! Aray! Okay ka lang? Okay lang ako. Yung lalaking yun, habulin mo yung lalaking yun. Hoy, Anjo! Bumalik ka!
Akala mo makakatakas ka. Mag-usap tayo. Hoy, yung pera. Nasaan na yun? Saan mo dinala yung $10,000? Ilabas mo na, Anjo. Magkano natira? Hindi mo naman naubos, hindi ba? Akin na yung natira. Ibigay mo na sa akin. Inastos ko lahat. Ano ka ba? Ano nang gagawin ko? Paano na yan? Paano mo naubos ang ganong kalaking halaga? Nakakainis ka. Nakakakain ka pa ba, ha? Dahan-dahan ka lang sa pagkain. Wala namang humahabol sa'yo eh. Walang humahabol. Yung tawag sa'yo. Tumahimik ka dyan at kumain ka na lang. Bago ka pa samain sa akin. Talaga bang wala nang natira sa pera? Uuwi na ang papa ko sa loob ng 3 buwan. Ano nang gagawin ko? Alam mo ba dahil sa nangyari, kailangan kong iparent yung kwarto ni Lizzie. Ipaparent? Dali lang. Magsi-CR lang ako. Ha? Sige, bumalik ka, ha? Stupid ka ba? Tumatakas na siya, oh. Huwag kang mag-alala. Si Anjo yung tipo na hindi marunong magsinungaling. Anjo! Anjo, bumalik ka! Aray! Anjo! Sinungaling! Ganyan ka ba talaga? Ano ba ako? Madaling magtiwala sa tao. Tama, ganun nga ako. Masakit? Maglalakad ka ba? Okay lang ako. Kaya ko maglakad. Isa pa, mahalang magpa-check up. Akong bahala. Aalalahin kita. Nakahina-hinala ang kilos niya. Thank you. Tara, ihatid kita sa inyo. Ano bang balak mo? Ha? Kasi naman, hinabol mo si Anjo. Binayaran mo ang hospital bill. Tapos ngayon naman, ihatid mo ko pa uwi. Sa mga naging pagkikita natin, parang hindi ka naman mabait. Sa ganitong sitwasyon, ang kailangan mo lang gawin ay magpasalamat. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Hindi mo ako kailangang bayaran ng pera. Kung gusto mo akong pasalamatan, ipakita mo sa akin ang Sango J. Alam mo ang pangalan ng bahay ko? Ipinadala ka ba ng papa ko? Nabasa ko ang pangalan sa signboard. At isa pa, hindi ko kilala ang papa mo. Oh. Kung ganon, bakit gusto mo makita ang bahay ko? May room for rent ka, hindi ba? Maraming salamat sa kabutihan mo sa akin. Balang araw, mababayaran din kita. Wag na, ipakita mo na lang ang bahay mo. Alam mo kasi, bawal ang outsider sa bahay namin eh. Ingat. Kung ganun, bakit nagpapaupa ka? Makinig ka nga sa akin mabuti. Wala akong planong paupahan sa iyo yung kwarto ko. Diniretso na kita, kaya huwag kang makulit. Pag-isipan mo muna maigi. Notice of eviction? Ano ba to? Ginawa mong collateral ng bahay? Akin na. Wala ka na pakialam sa bagay na to. Kung tama ako, nangutang ka ng pera at ngayon, mawawala na ang bahay sa'yo dahil hindi mo mabayaran ang inutang mo. Ba, ang galing mo gumawa ng kwento ah.
Wala ka nang pakialam doon. Bakit mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Parentahan mo na lang kasi sa akin yung kwarto mo, okay? Yun ang pinakamagandang solusyon sa problema mo. Ayoko pa rin. Hindi ako pwedeng magpatira ng lalaki dahil nag-iisa lang akong babae. Sinong babae? Ikaw? Oh, Julian. Si Anjo. Wala. Ay, wala talaga siyang balak magbayad. Nilagay ko dun sa likod yung mga table. Thank you. Oh! Ikaw yung nasa elevator? Bakit? Magkasama kayo. Sige, makakaalis ka na. Thank you. Pasok na. Pag-isipan mo muna. Excuse me. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyong dalawa, pero susubukan ko siyang kumbinsihin. Maghintay ka lang dito. Ano nangyari sa paa mo? Natapilok ako nung hinabol ko si Anjo. Julian, yung lalaki gusto ba niyang rentahan yung kwarto? Oo. Kung ganun, edi pumayag ka na. Siya ang sagot sa problema, no? Huh? Mukhang may pera naman siyang pangbayad. Oo nga, pero paano ko titira kasamang lalaking yun sa iisang bubong? Ayoko nun. Kilala mo naman siya. Wala kang dapat ikatakot sa kanya. Alam mo na. Ano? Wala kang dapat ipag-alala dahil hindi kanya pagsasamantalahan. Para sa kanya, wala kang pinagkaiba sa poste, bato o sanga ng puno. Talaga? Naman! Maniwala ka sa akin. Kung magkakaroon ka ng babaeng tenant, baka traidorin ka pa nun. Patuloyin mo na yung gwapong yun. Kapag nagka-problema ka, ibalik mo ang pera niya at palayasin mo siya. Julian, sinasabi ko sa'yo, masarap ang my friend na bading. Maganda sa complexion ng cosmetic na yun. Guwapo naman yan. That's good brand. Sige ka naman. Napaka-dry na skin mo. Kailangan mo ng facial mask. Ang lamig. Excuse me? Pumasok ka. Bilis, dali. Halika. Tuloy ka. Ito ang magiging tirahan mo. Ano ba? Halika na. Halika na. 편한 느낌이 좋아 매일 티격태격해도 넌 내 맘 잘 알잖아 제 멋대로 굴지만 뭐든 받아줄 수 있어 난 오직 너 하나만 외로워 가슴이 미쳐나와 내 두 눈에 너만 보여 말도 안 돼 나도 몰래 너만 바라보게 됐어 미워해봐도 애써봐도 숨겨봐도 안 되는 것 이런 안 되죠 O, Gina. Hi. Welcome back, sir. Ano nangyari? Hindi ka niya pinapasok, no? Nag-rent ako ng kwarto. Ano? Nag-rent ka? Dahil ba kay Amy? Pwede mong isama yan sa mga dahilan ko. Saan naman? Saan? Sa Sango J. Ano? Sa Sango J? Talaga? Arthur, doon na ako titira. Paano yun nangyari? Huwag mo tong ipapaalam kay Walden at Amy, ha? Okay? Seryoso ako. Hindi nila malalaman. Iba ka? Ang galing mo talaga. Sandali, makakalipat ka pa doon kagad? Yes. Let's go. Nice. Nice. Anong meron, guys? Teka. Ingat sa pag-uwi.
Ano meron? Wala, huwag ka namang ulit. Bye. Bahala ka na rito, Ingat po ah. kayo, sir. Uy, sala niyo naman ako. Weird. Bravo! Ano ka ba? Wala namang dahilan para pumalakpak ka. Titira ako sa isang bubong kasamang lalaking yun. Hindi talaga ako komportable. Puro masasamang alaala lang ang meron ako sa taong yun. Ay, patawarin mo nang ginawa niya. Gwapo naman siya. Ano naman? Julian, kung ganun kagwapo ang isang lalaki, madaling mapatawad. Ay, kagigil. Parang ang sarap pisilin ang buttocks niya. Tama ka. Masarap ng pisilin ang likuran niya. Saktong-sakto sa kamay ko. Ang sarap. Sandali lang. Nahawakan mo lang ang likuran niya? Dapat sinishare mo sa akin. Magsis tayo, di ba? Hoy, ikaw. May anak ka na. Siyang intindihin mo. Desperado lang talaga ako kaya ako pumayag na patuloyin siya. Teka, sandali lang, Gino. Hindi ba naiisip na baka interesado siya sa'yo kaya kanya patitirahin sa bahay niya? Bakit tatanggap na isang lalaking tenant ang babae nagsusolo sa bahay? Oo na. Makinig ka. Gino, tandaan mo, ha? Iwan mong bukas ang pintuan. Dapat lagi kang mabango. Baka sakaling may mangyari. Hayaan mo lang. Para sa kumpanya, kailangan isakripisyo mo sa sarili mo. Ha? Huwag mo nga akong takutin. Anong nakakatakot doon? Nahawakan na niya. Alikuran mo, hindi ba? Yun ang isipin mo. Arthur. Okay? Eto. Sige, ikaw na ang savior ng company. Teka, galing ka na rito, hindi ba? Ano ba ang pakay mo? Oo, tama ka. Alam mo kasi ganito yun eh. Meron akong... Siguro, matagal na kayong magkakilala, no? Ano? Kami bang dalawa? Oo. Medyo mahirap sa pakisamahan. Masyado kasing moody. Sandali. Paano mo nalaman na matagal na kami magkakilala? Halata naman. At saka interesado ako sa kanya. Hindi ka pwede mag-interesado sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang sweet-sweet nyo namang dalawa. Wala naman akong masyadong pinagbabawal habang nakatira ka rito. Huwag ka lang kukuha ng pictures. Magagalit ang papa ko. Siya nga pala, share tayo sa washing machine at refrigerator. Yun lang. Sandali lang. May ilang mga bagay lang akong kailangang linawin. Ha? Napakadumi ng bahay. Habang nakatira ako rito, I want everything in this place clean. Kahit saan ako tumingin, may cup ng instant noodles. And please lang, huwag mong gagalawin yung mga pagkain isa-stock ko sa refrigerator. And ine-expect ko rin na hindi mo isasama sa mga damit ko ang maruruming damit mo kapag gagamitin mo ang washing machine. Siguro naman isa kang civilized na tao. Sige. Meron din ako mga bagay na kailangan linawin. Gino John, bukod sa kwarto mo at communal space natin, off-limits ka na sa ibang parte ng bahay. Kapag nag-trespass ka, Anong gagawin mo? may puputulin ako. Ano ang puputulin mo? Ang lumagpas na bahagi ng katawan mo. Mapagbiro ka talaga. Nakakatawa ka. Tama. Kakaiba nga lang ang sense of humor niya. Sinabi mo pa. Mabuti pa siguro. I-finalize na natin ang contract signing. sige. Inaasahan ko na may magandang relasyon sige mabubuo sa sana. kasunduang ito. Punta ka Thank you. lagi. Ano ka ba? Dapat hindi mo siya iniinis. Nakita mo ba yung galat? Insultin sa Sango J. Bakit? Aray! Ano nangyari? Patingin. Naku, nasugatan yung $1 million sign ng Gino namin. Ay, yung first aid kit. Okay lang ako. Bilis. Bari mo na yung pantalong mo. Lagyan natin ito. Wag na. Nakita ko ng lahat ng pwede makita dyan, kaya huwag ka nang mahiya dyan. Wag na, sabing okay lang ako eh. Baka may infeksyon yan. Hindi ka masasaktan. Tatantanin ko. Dahan-dahan naman. O, diba? Hindi masaktan. Sinasasyon dyan. Kadiri! Bilis, alis na dyan. Baka lumabas sila. Ay! Grabe ka, Sharon. Nakakahiya ka. Ubod ka talaga ng chismosa. Napakaswerte mo naman sa tenant mo. Ito na siguro yung tinatawag nilang good karma.
Ay, sana dito na rin ako nakatira. Akala mo kung sino siyang malinis. Ayoko nang isipin ko anong ginagawa nila, nakakadiri. Ano ba yung nakakadiri? Natural lang yun, girl. Ewan. Basta naaawa ko sa kapartner niya. Bakit? Nagmamahalan nga sila eh. Alam mo ba, kung gaano kasama ang ugali niya, kailan lang nakita ko siya sa motel na may kasamang machong lalaki. Pagkatapos bigla na lang niyang iniwang mag-isa doon. Talaga? Ano namang ginagawa mo sa motel? Ay, naku, huwag mo na itanong. Ay, sa palagay mo ba dadalaw dito yung machong lalaki? Gusto ko siyang makita. Kailangan po mag-set ng rules para hindi siya magdala rito ng kung sino-sinong lalaki. Napakababoy niya. Ano bang akala niya sa bahay ko? Ang KJ mo naman. In love lang kasi siya. Kasalanan ba yon? Pwede ba tumahimik ka nga dyan? Sige, alis na ako. Alagaan niyo sana si Gino, ha? Sige, ako nang bahala. Promise ko sa'yo, aalagaan namin siyang mabuti. Arthur, ingat ka, ha? May tanong ako. Alam mo ba kung dadalaw dito yung machong lalaki mo? Ano? Ikaw, Gino John. Itong tatandaan mo, ayoko na... Tumahimik ka. Pasensya ka na sa friend ko. Masarap pa in love, di ba? Halika na, Julian. Halika na. She's really crazy. Loveness natin, hindi ba? Lizzie, I'm so happy you're back. Nababaliw ka ba? Anong loveness? Break na tayo, hindi ba? Umalis ka na. Pinalayas ako ng papa ko. Wala akong matutuluyan. Sandali. Ang papa ko ang bumili nitong kondo, ah. Wala kang kwenta, nakakaya ka. Ales, tumayo ka dyan. Ano? Yang kama, iniregalo sa akin ni Julian. Kaya umalis ka dyan. Ay, nako. Mag-isip ka naman. Sa tingin mo, kung alam ni Julian na inagaw mo ang boyfriend niya, ibibigay niya tong kama? Bakit ka naman nagpaagaw sa akin? Sa akin din tong blanket at unan. Pati ang pajama ko pa rin mo. Okay. Akala mo ba hindi ko ito huhubarin? Maghuhubad ako kaysa makipagtalo sa chip na tulad mo. Bilis mo rin mo na maghuhubad yan. na ako. Yan na. Ano? Game na. Ito, hubad na. Ang baduy naman ng underwear mo. Ano ba yan? Paanong naging baduy? Eh, ikaw. Ano yung suit mo sa loob? Yan yung lingerie na binili ko sa France, di ba? Nakikita ko. Barin mo yan. Okay, Take it fine. off. Ibabalik ko sa'yo itong lingerie. Huwag kang mag-alala. Sandali lang. Yung pink na lipstick na gamit mo, akong bumili niya na, di ba? Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Ano yung ginagawa mo? Sa'yo na. Masaya ka na? Inuubos mo ng pasensya ko, ah! Dahil sa akin tong condo unit, huwag kang umapak sa sahig. Ako ang bumili ng air purifier. Kaya huwag kang hihinga.
na lang kayo. Bakit? Anong nangyayari? Nasaan ka ba? Ibababa ko na po. Mamaya ko na lang sasabihin. Bye. Bakit hindi mo pa sabihin ngayon? Sabihin mo nga sa akin ngayon kung anong ginagawa mo rito. Kasi madilim. Akala ko kwarto ko to. Natatandaan mo yung kasunduan natin tungkol sa trespassing? Ano nga ba yun? Sumobra yata. Matutulog na ako, Julian. Sandali. Lizzie. Anong ginagawa mo rito? Dito ako nakatira dati. Kailangan ko pa bang magpaalam? Ano? Listen, hiwalay na kami ni Charlie. So okay na tayo. Alam mo, ang swerte mo dahil manhid ka. Julian, huwag nating pag-awayan ng isang lalaki. Sandali. Huwag mong sabihin nakalimutan mo na ang ginawa mo sa akin. Baka ikaw ang nakalimot. Dahil sa'yo, kaya nasira ang wedding ko. Iniiwasan ako sa work at wala akong matuluyan. Paano ka babawi sa akin? Kung may nakarinig sa'yo, baka isipin nilang inagawang kita ng boyfriend. Boyfriend? Julia, nagpapatawa ka ba? Ano? Inisip mo ba talaga na sineryoso ka ni Charlie? Na tinuring kanyang girlfriend? Anong sinabi mo? Julian Park, hindi mo alam kung ano ang love. Malalaman mo lang kung ano yun kung may magmamahal sa'yo. Dahil ba sa pagmamahal na natanggap mo? Kaya kumapal ng ganyan ang mukha mo? Kaya ka nang agaw? At least hindi ako katulad mong desperado sa pag-ibig. Hindi mo alam ang kaibahan ng awa sa pagmamahal. Kapag may naawang guy sa'yo at binigyan ka ng attention, iisipin mo love ka niya, hindi ba? Wala ka kasing sama! Manhid ka, bro! Manhid ka! Aray! Nasasaktan ako. Bitiwan mo buhok ko. Dito! Aray! Ano ba na mukha mo, Lizzie? Aray! Sumusawa ka na! Dito! Aray! Tumigil ka na nga! Aray! Bakit ka bumalik dito? Kakainis! Ako yung sinira mo! Lumabas ka ba? Para manood? Huwag nga kayong maingay. Nakaka-istorbo kayo. Julian, sinong lalaking yun? Bakit gusto mong malaman? Hoy, Julian, ayusin mo nga ang buhay mo, pwede ba? Paano mo nagawang tumanggap ng lalaking tenant at yung bata pa? Bakit? Interesado ka sa kanya? Aagawin mo rin? Hindi ako nangaagaw, sila ang lumalapit sa akin. Kahit kailan hindi siya lalapit sa'yo. Bakit hindi? For your information, wala pang lalaking tumatanggi sa akin. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ka niya magugustuhan. Talaga? O sige, tingnan natin. Mapapahiya ka lang. Yung bagong tenant, bading siya.